ating lahat at buksan po natin yung mga Bible sa aklat ng John. Nasa New Testament po siya makikita. So sa John chapter 1, so babasahin ko po at sundan ng inyong mga mata. John chapter 1 verse 1. Okay? John chapter 1 verse 1. Ang sabi ng Bible, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tayo sumandaling manalangin. O Amang dakila, makapangyarihan sa lahat, Ama, nagpapasalamat po kami, Ama, sa iyong kabutihan sa iyong buhay, na muli niyo po kami pinatnubayan. Ingatan naman ang patuloy po, Ama, na makadako, Ama, sa pananambahan. Kaya patuloy, Ama, ang muling tanim sa amin naman ang iyong banal na salita, at tulungan niyo po, Ama, ng iyong mga ngaral, na patuloy po, Ama, na may publish ang iyong banal na salita faithfully. Lalo na, Ama, patungkol po, Ama, sa aming Panginoong Jesucristo. Kaya patuloy, Ama, manguna sa bawat isa, buksan niyo kayo ng mga puso't isipan, lalo naman sa mga hindi pa saved, kaya patuloy, Ama, magbigay sa ng kaalaman ng inyong banal na salita, na sila, Ama, ay magsisi ng kasalanan at manampalataya kay Jesus Christ. Ama, binabalik namin sa inyong kapalit karangalan. In Jesus' name we pray. Amen. So, ang pag-aaralan natin ngayon ay about doon sa ating Panginoong Jesucristo. Sa Bible, ang Bible ang nagtuturo na meron lamang isang Diyos. So, meron lamang one God. So, meron isang Diyos na nagpapakita sa tatlong persona o meron siyang three distinct person. Yung tinatawag natin God the Father. So, there's God the Father, then God the Son, at ang God the Holy Spirit. So, dito sa ating pag-aaralan, which is ang pag-aaralan natin ay more patungkol sa God the Son. So, sa Bible, sa Genesis, makikita natin na pinakilala ni Moses kung ano ang Diyos, kung sino ang Diyos. At ang una natin makikita doon na ang Diyos sa mga sulat dito sa Bible na ang God the Father, siya yung nagsugo sa God the Son, which is ang meron sa atin ngayon, yung tinatawag nating ang God the Holy Spirit. Okay, tandaan nyo, ang God the Father ay nasa langit. Okay? Ang God the Son ay nasa langit na din, dahil umakyat siya. So, ang God the Holy Spirit, siya yung bumaba. So, ibig sabihin, sa panahon natin ngayon, merong Diyos na nasa mundo. At sino yung Diyos na nasa mundo ngayon? Ang God the Holy Spirit. Tandaan natin na itong tatlo ay pare-parehas na Diyos. So, ang God the Father ay Diyos, ang God the Son ay Diyos, ang God the Holy Spirit ay Diyos. Ang God the Father, hindi siya ang God the Son. Ang God the Son, hindi siya ang God the Holy Spirit. Ang God the Son, hindi rin siya ang God the Father. O ang God the Father, hindi siya yung God the Holy Spirit. Or ang God the Holy Spirit, hindi siya ang God the Son. Ang God the Holy Spirit, hindi rin siya ang God the Father. So, sa ating pag-aaral ngayon, ang Bible ay nagtuturo na kung saan ang God the Father ay meron tayong tinatawag na wrath, puot. Nung ang tao ay nagkasala sa harapan ng Diyos, nung si Adan at si Eva ay nagkasala sa Diyos, may kita natin doon na ang meron ang Diyos patungo doon sa mga tao ay yung tinatawag nating puot. Pag sinabi nating puot, ito yung mas mataas na klase ng pagkagalit. Di ba? Pag sinabing angry, galit yung isang tao. Pag sinabing puot, ito yung napupuot ka na kahit makita mo lamang yung mukha, ni marinig mo lamang yung boses ng isang tao, ay talagang nagmimingas yung iyong galit. Ito yung tinatawag nating wrath. So, ang God the Father, siya ay galit sa lahat ng tao. Kaya nga, kailangan ngayon ng tao ng tinatawag nating tagapagligtas para siya ay mawala doon sa galit ng God the Father. At dito natin makikita na ang God the Son, siya naman yung tinatawag nating love of God. So, kung ang God the Father ay galit sa lahat ng tao, ang God the Father at the same time, siya ay merong pagmamahal. Andun ang kanyang galit sa tao, pero andun yung kanyang pagmamahal. At ang pagmamahal ng God the Father ay kanyang ipinakita nung kanyang sinugo ang kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. So, ang revealed love ng God the Father ay walang iba kundi si Jesus Christ. So, ito yung makikita natin dito na kung saan ang God the Father ay galit sa tao at ang God the Son, siya yung pagmamahal ng Diyos ng God the Father para sa tao at ibinigay yun ng Diyos. So, sa ating pag-aaral ngayon, which is
makikita sa title, yung eternal sonship ng ating Panginoong Kristo. So, last time na pag-aralan natin yung incarnation ni Jesus Christ. So, ating pag-aaral ngayon na kung ang God the Father ay Diyos, ang God the Son ay Diyos, ang God the Holy Spirit ang Diyos, may isang katanungan dito, sino ang lumikha sa Diyos? Di ba? Minsan may katanungan sa isipan ng bawat tao, sino ang lumikha sa Diyos? Saan nanggaling ang Diyos? Ang Diyos ba at ang langit ay parehas ng hangganan? Ang Diyos ba ay ipinanganak? O ang Diyos ba ay nilikha? Meron bang tagapaglikha ang Diyos? Which is, kung titingnan natin sa Bible, wala tayong makikita na ang Diyos ay nilikha. Bagkos makikita natin na ang Diyos ay manlilikha. At dito makikita natin, dito sa ating pag-aaralan, sa sinabi ni John, in the beginning was the Word. Ang una nating makikita dito yung pre-existence ng ating Panginoon Kristo. So, yung pre-existence, ano ba ibig sabihin ng pre-existence? Makikita natin dyan sa ating notes. Sabi din sa pre-existence, the biblical doctrine that Jesus Christ, the eternal Son of God, existed before the creation of the world. So, ibig sabihin, si Jesus Christ, o yung ibig sabihin pre-existent, ibig sabihin, si Jesus Christ ay nag-exist before pa man malikha yung sanlibutan. Di ba, pag sinabing exist, ito, exist. So, ibig sabihin, tawag dyan, ang Tagalog ng exist, nagpakita, parang gano'n. So, nag-exist siya. O, tawag dyan, meron tinatawag na ibang word na extinct. Pag extinct, wala na. Pag sila exist, so, nabuhay siya. So, yun, nabuhay. Nag-exist. Pag sinabing pre-existence o pre-exist, ibig sabihin, before pa man mag-exist lahat ng bagay, ang God the Son ay andito na. So, ito yung pinag-aaralan natin ngayon na yung eternal sonship ng ating Panginoong Jesucristo. Which is, sa sinasabi dito ni John, in the beginning was the Word. Ang una natin makikita dito, yung pre-existence ng ating Panginoong Jesucristo. Yung tinatawag dyan na beginning, so, or arche sa Greek word, yung beginning dyan na word, ay hindi ito nagtuturo patungkol sa kung saan nanggaling si Jesus Christ o kung saan nagsimula si Jesus Christ. So, si Jesus Christ, sabihin ito yung pinakalinya. Ito yung pinagmulan ng ating Panginoong Kristo. Ang John chapter 1 verse 1 ay nagtuturo na ang si Jesus Christ ay nagmula sa walang hangganan. So, ito yung tinuturo dito. In the beginning was the Word. Tandaan natin, yung word dyan na word, yung salita dyan na word, ay nagpapatungkol ito kay Jesus Christ. At ang itinuturo dito ni John sa buong Gospel of John, na si Jesus ay anak ng Diyos. Tandaan natin, ang God the Father ay merong anak, at yun yung God the Son. At tandaan din natin dito, na ang Bible hindi nagtuturo ng mother ng Son o mother ni Jesus Christ. So makikita natin dito na meron lamang isang Diyos na nagpapakita sa tatlong persona. Ang God the Father, ang God the Son, at ang God the Holy Spirit. At dito sa mga sulat ni John, makikita natin dito na ang God the Son ay nagsimula sa walang hanggang simula. Kasi walang hangganang nagsimula ang God the Son. May ibang mga naniniwala na si Jesus Christ daw ay naging Son of God nung panahon na siya ay nagkatawang tao. So, ibig sabihin natin na nung nilikha ng Diyos ang mundo, so 4,000 BC, last, then si Jesus Christ ipinanganak, mga 6 to 4 BC. May mga naniniwala na si Jesus Christ daw ay nagsimula lamang na naging Son of God nung siya ay nagkatawang tao during 6 to 4 BC. Pero makikita natin sa mga sulat sa Old Testament na kung saan si Jesus Christ ay nagsimula. Tingnan na sa Isaiah chapter
Isaiah chapter 9. So sa Isaiah, nasa Old Testament po siya. Isaiah chapter 9 verse 6. Sinasabi ng Bible sa Old Testament, Isaiah chapter 9 verse 6. Sabi ito ni Isaiah, sabi ng 700 years before kapanganakan ni Jesus Christ, isinulat ito ni Isaiah. So napakahabang panahon. Sinabi dito ni Isaiah, for unto us the child is born. So dito makikita natin yung promise o yung prophecy ni Isaiah na ipapanganak yung child. Merong ipapanganak na bata. Sabi dito ni Isaiah, a child is born. So, sabi ni Isaiah dyan, for unto us a child is born, unto us a son is given. So, son is given. So, dito sa Isaiah, makikita natin dito na itong sulat dito na Isaiah ay nagpapatungkol ito sa tinatawag nating incarnation o pagkakatawang tao ni Jesus Christ. Pag sinabing child is born, ito ay nagpapatungkol doon sa tinatawag nating humanity ni Jesus Christ. Nung sinabi dito na Isaiah, the Son is given, nagpapatungkol ito sa pagiging divine o yung deity ng ating Panginoon Kristo. Ito tinatawag nating divinity. Yung pagiging Diyos ni Jesus Christ. Bakit natin makikita dito sa Isaiah? Ano makikita natin sa Isaiah? So, dito sinabi ni Isaiah, the child is born. Tandaan natin na ang God the Son ay hindi siya pwedeng maipanganak. Hindi siya pwedeng maipanganak o maging tao. Tandaan natin ha, ang God the Son, hindi siya pwedeng maging tao kung hindi siya magkakatawang tao. Okay? So, isipin natin, ang Son of God, Son is given. Bakit sinabi dito na Isaiah na Son is given? Ay ang dahilan, ang Son ay hindi siya pwedeng maipanganak. Hindi dito sinabi na Isaiah, unto us the Son is born, the child is given. Bagkos ang sinabi na Isaiah, unto us the child is born, which is yun yung humanity ng ating Panginoong Kristo na siya ipinanganak between God the Father at ni Mary. So, ang God the Father, ginamit ng Diyos, ng God the Father si Mary, para si Jesus Christ ay mabuo. At nabuntis si Mary, at doon ipinanganak yung tinatawag nating the Son of God, yung anak ng Diyos. Son is given, tanda natin, so John chapter 3 verse 16, sinabi ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Walang sinabi doon, for God so loved the world that the child is given. So, bagkos makikita natin doon that He gave His only begotten Son. At makikita natin na ang pagiging anak ng Diyos, ng ating Panginoong Kristo, ay hindi ito nagsimula nung siya ay ipinanganak. So, tanda natin na hindi pwedeng ipanganak ang Diyos. Bakit? Siya ay Diyos. Ang Diyos ay hindi siya pwedeng ipanganak dahil hindi siya yung nilikha lamang, kundi dahil siya ay manilikha. Ano lamang yung mga pwedeng ipanganak? Yung mga bata, yung child. Yung son, ay sinabi dito ni Isaiah, Son is given, dahil ang God the Father, kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus para sa mga tao. At merong dahilan kung bakit si Jesus Christ ay ipinanganak. At alam natin yon dahil sa kasalanan ng tao. So, lahat ng tao ay nagkasala, hindi lamang ako, hindi lamang yung tayo na narito sa loob, kundi lahat ng tao simula kay Adan hanggang sa pinakahuling-hulihang ipapanganak sa mundong ito ay nagkasala. Kaya nga pinag-aaralan natin ngayon yung pagiging eternal ng ating Panginoong Kristo, yung kanyang pagiging anak ng Diyos. Maraming mga naniniwala na si Jesus Christ daw ay hindi siya anak ng Diyos. Ang paniniwala nila, si Jesus Christ is a created being. Pag siya ay created, nilikha lamang. So, tandaan nyo yung mga kabataan. Meron kayong minsan mga kilala, mga kaibigan nyo. Minsan, baka magtanong sila sa inyo, sino si Jesus Christ? Siyempre, isasagot nyo, si Jesus Christ siya ay manlilikha. Pero maraming mga naniniwala na si Jesus Christ daw ay hindi siya
tawag dyan, anak ng Diyos. Ang paniniwala nila na si Jesus Christ ay inilikha lamang ng Diyos. Sabi nila, ang God the Father, siya yung manlilikha, siya yung creator. Ang ginawa ng God the Father, lumikha siya ng maliit na Diyos. Yun yung tinatawag na God. At yung God na yan, sabi nila, yun daw si Jesus Christ. Pero hindi yun totoo. Bakit? Sa Bible, may kita natin dito sa John, in the beginning was the Word. At may kita din natin doon sa mga sulat ni Pablo sa Colossians. Tingnan ulit natin, Colossians chapter 1, verse 15. Simula sa 15. Colossians. So, nasa New Testament siya. New Testament, Colossians chapter 1, verse 16, 15 hanggang 18. Babasahin ko, pakinggan nyo. Sinabi ng Colossians chapter 1, verse 15, who is in the image of the invisible God, the firstborn of every creature. For by Him were all things created. So, dito makikita natin na ang God the Son, hindi siya yung nilikha lamang. Kundi makikita natin dito, ang God the Son, He is a creator. So, ito yung makikita natin na record dito ni Pablo na ipinakita doon sa mga believers sa Colossae na ang God the Son, hindi siya nilikha ng tao, nilikha ng God the Father, kundi ang God the Son, siya ay manlilikha. Which is sinasabi dito sa Colossians chapter 1, verse 16, for by Him were all things created. So, pag sinabi natin all things, mga kabataan, pag sinabing lahat, saying all things created, nilikha lahat, ilan yung nilikha ng Diyos? Pag sinabing lahat, lahat ba o iilan lamang? Lahat. Lahat. Di ba? Pag sinabing, kunin mo yan lahat, kukunin mo ba yung iilan o lahat? Lahat. So, pag sinabing, nilikha ng Diyos lahat, yung ilan lang ba nilikha ng Diyos o lahat nilikha ng Diyos? Lahat. So, dito makikita natin, dito sa record ni Pablo, so sumulat nitong Colossians na si Pablo, sabi dito ni Pablo, for by Him were all things created. So, ibig sabihin, sa Genesis chapter 1, sa Genesis chapter 1 verse 1, sinabi ng Bible, and God said, let there be light, and there was light. So, sino yung God na nagsalita doon na magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag? Sino yon? Ang God the Son. Bakit? Sino ba ang God the Son na ipinakilala sa atin dito ni Pablo? Sabi ni Pablo sa chapter 1 verse 16, for by Him were all things created that are in heaven and that are in earth. So, ibig sabihin, lahat ng nakikita natin dito sa mundo ay nilikha ng Diyos. Even yung nasa langit. Sino yung manlilikha? Sino yung Diyos na manlilikha na yon? Ang God the Father ba? O ang God the Son? God the Son. Ang God the Son. So makikita natin dito na ang God the Son, siya yung manlilikha, siya yung lumikha ng lahat ng bagay. Ito may sabi dito ni John, sabi dito ni Pablo, and that are in heaven, earth, visible and invisible, whether they be thrones, dominions, principalities, or powers, all things were created by Him and for Him. Sabi ng Bible, He hath done whatsoever He hath pleased. Nililikha ng Diyos, ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay kung saan siya napiplease. At nung nilikha ng Diyos, sa 6 na araw lahat ng bagay, ang sabi ng Bible, and it was very good. So may kita natin dito, dahil tinuturo dito ni Pablo, na ang ating Panginoong Jesucristo, hindi lamang siya anak ng Diyos, kundi siya ay creator. So, maraming mga katanungan na patungkol dito sa pagiging anak ng Diyos, ni Jesus Christ. Maraming mga tao hindi naniniwala na si Jesus Christ ay anak ng Diyos, lalo na maniniwala na Jesus Christ ay Diyos. Kasi, kapag ang Diyos, example, God the Father, anong God the Father? Diyos or human, tao? Diyos. Diyos. So, ngayon, pag meron siyang anak, ano ang magiging anak niya? Diyos o tao? Diyos. Diyos.
maraming mga tao na iniwala na si Jesus Christ, which is the Son of God, ay hindi Diyos. Kaya ang ginagawa nila, dinidelete nila yung pagiging Son of God ni Jesus Christ. Kasi tinatanggal nila yung pagiging Son of God ni Jesus Christ. Ang ginagawa nila, si Jesus Christ ay hindi siya Son of God, kundi siya ay propeta. He is a created being, the firstborn of every creature. Yan yung kanilang paniniwala. Pag sinabi na firstborn, so ibig sabihin, siya yung kauna-unahang nilikha ng Diyos. Pero hindi yun yung katotohanan. Bagkos ang tinuturo ng Biblia, na kung ang God the Father ay Diyos, ang God the Son ay Diyos. Bakit? Ang God the Father, tanda natin, ang God the Father, ang God the Son, at ang God the Holy Spirit, sila ay Diyos. So, ilan ang Diyos? So, maraming sasabi, tritheism. So, tatlo daw yung Diyos. Pero paniniwala natin, meron lamang isang Diyos. At sinasabi ng Bible, meron lamang isang Diyos na merong tatlong persona. At dito makikita natin, balikan natin to, yung pagiging Son of God, Jesus Christ, ay nagsimula pa dito. Son of God. So, ibig sabihin, si Jesus Christ, bago pa yung 4,000 BC na creation, He is already the Son of God. So, ibig sabihin, bago pa man malikha yung buong mundo, yung buong kalawakan, yung heaven at yung earth, bago pa man malikha ng Diyos yun, sabi ng Bible, makikita natin na si Jesus Christ ay already Son of God. So, maraming mga tao nga, sabi ko, na naniniwala na si Jesus Christ ay hindi siya Son of God. Naging Son of God lamang siya nung siya ay ipinanganak. So even the karamihan, kahit sa mga Baptist circles, maraming naniniwala na si Jesus Christ hindi siya Son of God nung hindi pa siya pinapanganak. Maraming naniniwala na si Jesus Christ, siya ay Diyos, sabi nila, siya ay Diyos, pero hindi siya Son of God nung panahon na yon. So even sa mga Baptist circle, ang paniniwala minsan nila na sa Son of God, ang Diyos, ang God the Father, ay magkaparehas ng panimula. So ibig sabihin, may simula daw ang God the Son, may simula daw ang God the Father, may simula daw ang God the Holy Spirit, at yung langit, meron daw simula. At yung langit at ang God ay parehas daw na nagsimula. So, dito sa ating pinag-aaralan, may kita natin dito na ang God the Son ay already na nag-exist bago pa man malikha yung sanlibutan, which is may kita natin dito sa record o sa sulat ni Pablo, which is sa verse 16, "For by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible." So, dito sa una natin makikita, yung tinatawag ng Christophany. So, pag sinabi ng Christophany, makikita na sa definition, ito yung visible manifestation o pagpapakita o visible o sabihin, nakikita. So, visible na manifestation o appearance ni Jesus Christ bago pa man siya nagkatawang tao. Yun yung Christophany. So, iba tinatawag itong Theophany. So, Christophany, si Jesus Christ, si Jesus Christ ay nagpakita na bago pa man siya nagkatawang tao during 6 to 4 BC. So, ibig sabihin 1500 BC, sa panahon nila Abraham, nagpakita na si Jesus Christ sa panahon nila panahon nila Hagar, nila Abraham, si Jesus Christ ay nagpakita, mga 1500 BC, si Jesus Christ ay nagpakita na o nagkatawang, hindi pa siya nagkakatawang tao. Yung tinatawag na rin, example, this Genesis chapter 16, nung panahon na pinalayas ni Abraham, pinalayas ni Sarah si Hagar, kung matandaan niyo si Hagar, which is katulong ni Sarah, ay nung siya'y nabuntis at nagkaroon ng anak ngayon si Sarah, pinalayas ngayon ni Sarah si Hagar. At itong si Hagar, habang andun sila sa wilderness, umiiyak siya at lumuluha. Kasi yung anak niya ay wala nang makain at wala nang mainom.
At dito makikita natin, nagpakita yung angel of the Lord. So yung angel of the Lord doon, ay hindi ito yung angel ng Diyos o yung mga messenger ng Diyos o yung mga tinatawag nating created being. Yung angel of the Lord na tinutukoy doon ay nasa capital A siya, angel. So nagpapatungkol ito na even bago pa man nagkatawang tao si Jesus Christ during 6 to 4 BC, siya ay nagpakita na during 1500 BC. So ibig sabihin, ang ating Panginoong Kristo ay nag-exist na bago pa man yung kanyang kapanganakan, which is karamihan ng mga tao hindi naniniwala na si Jesus Christ ay Son of God, hindi rin sila naniniwala na si Jesus Christ ay Diyos. Pero dito sa ating makikita, which is dyan, maraming mga passages tayong nilagay dyan, example sa Genesis nga, then sa Exodus, Numbers, Joshua, Judges, 1 Samuel, 1 Chronicles, Daniel, and Zechariah, may kita natin dyan na nagpakita si Jesus Christ. Pero nung panahon na yan, hindi pa siya nagkakatawang tao. Tanda natin, 1500 minus 6. So, sabihin mga 1494 BC. So, before ipinanganak si Jesus Christ, nagpakita siya doon sa mga tao. Kanino siya nagpakita? Nagpakita siya kay Hagar, kay Abraham, kay Jacob. So, nagpakita rin siya kay sa iba't ibang mga tao. Tinawag din si Jesus at tinawag din siyang Captain of the Lord's host. At tinatawag din siya, which is mga pangalan yan, a fourth man in the fiery furnace during the time ni Daniel. So, dito makikita natin na si Jesus Christ pala ay hindi siya nagsimula lamang na naging anak ng Diyos noong panahon na siya ay nagkatawang tao. So, nagsimula ang pagiging anak ng Diyos ng ating Panginoong Kristo noong panahon pa man na bago palikhain yung buong sanlibutan. Kaya nga dito makikita natin yung tinatawag ng pre-existence. So, bago pa man likhain ang lahat, ang God the Son ay naroon na. So, yun yung tinuturo ni John doon sa John chapter 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, ang ating pinag-aaral lamang, yung pre-existence ni Jesus Christ. So, ibig sabihin, bago pa man ay sulat yung pangalang Jesus doon sa New Testament. Sa New Testament, di ba? Dito siya tinawag na, "Thou shalt call His name Jesus, for He shall save His people from their sins." Tinawag si Jesus Christ as Emmanuel. Doon sa Isaiah, tinawag si Jesus Christ as Emmanuel. At bago pa yung pangalan ni Jesus Christ, bago pa yung Emmanuel, makikita natin na ang pangalan ni Jesus Christ, tinawag lamang siyang God or Lord. So makikita natin dito na ang pinanggalingan ng ating Panginoong Kristo ay nanggaling siya sa walang hangganang past. So, from eternity past, doon nagsimula ang God the Son. Kung ang God the Father nagsimula sa eternity past, ang God the Son nagsimula din siya sa eternity past. Paano ang God the Holy Spirit? Pareha sila. Nagsimula din siya sa eternity past. Kailan nagsimula ang langit? Nagsimula lamang ang langit nung sinabi ng Bible, in the beginning, sabi ng Genesis chapter 1 verse 1, may tanda sa inyo? Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heaven and the earth. So, yung sabihin, nung pasimula lamang na yun, dun lamang nagsimula ang Diyos. Doon ba nagsimula ang Diyos? Hindi. Doon nagsimula yung kanyang mga nilikha. Ano yun? Heaven and earth. So, dito makikita natin na ang ating Panginoong Kristo, hindi siya nagsimula lamang nung siya'y pinanganak. Yung pagiging Son of God niya, hindi nagsimula nung siya'y pinanganak. Nagsimula pa siya bago pa man yung kanyang kapanganakan. So, napakaganda itong pag-aralan kasi makikita natin dito sa Colossians nga, Colossians chapter 1, verse 17, sabi dito ni Pablo, "And He is before all things, and by Him all things consist."
Di ba? Napakagandang record na nilagay dito ni Pablo na si Jesus Christ ay before all things. So, ibig sabihin, pre-existence, bago pa man lahat ng bagay malikha, ang Son of God ay present na. So, kailan ba nilikha ang God the Son? Hindi siya nilikha. Tandaan natin na ang God the Son, hindi siya nilikha, kundi siya ay manlilikha. He is the Creator, which makikita niyo rin dyan sa inyong mga notes. He is the Creator. Ano pa? Sabi dito ng Bible, and He is before all things, and by Him all things consist. So verse 16, babalikan ko lang. For by Him are all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him, and He is before all things, and by Him all things consist. So may kita natin dito yung record ng ating Panginoon Kristo. Verse 18, and He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. May kita natin, He is the Creator, at the same time, ang ating Diyos, He is a sustainer. Siya yung taga-sustain nung mga kanyang nilikha. Nung nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, sa 6 na araw, hindi niya unang nilikha ang tao. Diba? Tandaan natin, nung nilikha ng God the Son, ang lahat ng bagay, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, hindi niya unang nilikha ang tao. Anong unang nilikha ng Diyos? Sa mga kabataan, anong unang nilikha ng Diyos? Ha? Ano? Liwanag. So, may kanta yun, di ba? Day one, God made light when there was none. So, unang nilikha ng Diyos ay ang liwanag. So, kung titingnan natin, hindi unang nilikha ng Diyos ang tao. Di ba? So, makikita natin yung pagiging intelligent ng ating Diyos. At unang nilikha ng Diyos ay ang araw. Then, after nun, may mga nilikha ng Diyos. At sa pang-anim na araw, ay tinatawag nating hayop at animals at mga tao. So, ibig sabihin, yung mga food na kakailanganin ng tao ay nilikha muna ng Diyos bago niya inilagay yung tao. So, isipin mo, na lumikha ka ng isang bagay, example, lumikha ka ng isang bagay, sabihin, laruan, gumawa ka ng laruan, yung mga truck dati, mga larong kahoy, na may mga gulong, kasi wala pang mga laruan dati, example, gumawa ka nun, kahoy ang gamit mo. Then, example, wala pang lupa, walang nilikha ang Diyos na lupa. Well, nilikha ng Diyos, yun lamang laruan na yun. So, kung walang lupa, wala siyang aapakan, di ba? Walang dadaanan. So, dito makikita natin na before pa nilikha ng Diyos, lahat ng tao, nilikha muna ng Diyos yung tinatawag nating pangangailangan ng tao. At dito natin makikita yung pagiging, yung katalinuhan ng God the Son. At makikita din natin, He is a superior. Kaya makikita natin dito, sa ating dito sa ating binabasa sa Colossians, for by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions, principalities or powers, all things were created by Him and for Him. So makikita natin pagiging superior ng God the Son sa lahat ng mga Diyos-Diyosan na meron dito sa mundo. Sino yung mga Diyos-Diyosan na meron dito sa mundo? Makikita natin dyan si Maria, di ba? Si Maria, yung mga idols, yung mga santo, at yung mga Buddha. So, Buddha, even yung black stone na meron doon sa Mecca, nung mga Islam, kay Allah. Si Allah, hindi siya tagapaglikha, ni si Buddha, ni yung mga idols, mga santo ninyo na meron ng tao, ni si Maria, hindi siya yung tagapaglikha. Meron lamang isang tagapaglikha, ang God the Son. At may kita natin dito na ang God the Son ay superior sa lahat ng bagay, sa lahat ng tao. Superior ang God the Son sa lahat ng kanyang mga nilikha. He is the Creator,
a sustainer. At the same time, He's the superior. So, meron tayong tinatawag na yung pagiging superior ng ating Diyos, ng God the Son, sa lahat ng kanyang mga nilikha. So, example, Darwin, gumawa ka ng isang bagay, gumawa ka ng robot. Sining mas mataas sa inyo? Ikaw o yung robot? Ikaw, di ba? Example, ang Diyos, example to, ang Diyos na manilikha, sino mas mataas? Ang tagapaglikha o yung kanyang nilikha? So yung tagapaglikha, siya yung mas mataas. At dito makikita natin, because He is a creator, makikita na He is superior kaysa lahat ng mga bagay, even sa atin ng mga tao. At dito natin makikita na yung kasama ng pagiging anak ng Diyos, siya ay creator, sustainer, at the same time, He is superior. At makikita natin dyan na He is also a Savior. Siya ay Savior. Sinabi dyan sa verse 18, and He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. So makikita natin dito, ang dahilan kung bakit ang God the Father isinend niya ang God the Son dahil sa kasalanan ng tao. At ang tao ay nangangailangan ng tagapagligtas. At tanda natin yung puot na meron ng God the Father. Yung puot na meron ng God the Father, nananatili yon sa mga taong wala ng love of God. Kapag ang tao ay nagsisi ng kasalanan at nanampalataya kay Jesus Christ, yung love of God, which is ang Son of God, ay mapupunta dun sa taong yon. So ngayon, itong taong to, nasa kanya na ngayon yung love of God. At ang God the Father, nakikita ng God the Father yung Son of God na nasa tao, kaya imbis na puot ang ipapakita ng God the Father sa tao, yung kanyang pagmamahal ang ipapakita ngayon ng God the Father doon sa tao. Bakit? Dahil siya'y nagsisi ng kasalanan at nanampalataya sa God the Son, which is ang ating Panginoong Kristo. Kaya dito, sa ating pinag-aaralan, may kita natin na He is the head of the body, which pinakilala ni Pablo na si Jesus Christ. Siya yung superior, He is the head of the body. At the same time, yung body na yon, walang iba kundi yung church. Kaya may local church dun sa Colossae. At the same time, sa panahon natin ngayon, itong local church na meron, itong mission na meron tayo dito sa Candelaria, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. Kung titingnan natin dyan sa verse 15 hanggang verse 18, meron tayong isang word na palaging may kita. Yung tinatawag nating all. So, makikita natin dito na lahat ng bagay ay nilikha para sa Diyos. Nilikha ng Diyos, which is para din sa Kanya. Kaya makikita natin na He is before all things, and by Him all things consist. Verse 18, sinabi din dyan, all, that in all things He might have the preeminence. For by Him were all things created. So makikita natin na lahat ng bagay na meron dito sa mundo ay nilikha ng God the Son. At ang God the Son, kung sino mang mananampalataya, magsisisi ng kasalanan pananampalataya sa God the Son, ang puot ng Diyos ay matatanggal sa Kanya. Simulat sa Paul, simula ng kapanganakan ng tao, ang puot ng Diyos ay nakatingin o nakaantabay lamang doon sa bawat ipapanganak ng mga tao. Kasi, nung baby pa lamang, ang puot ng Diyos ay andun na sa baby. Pag lumaki ang baby, naging teen, naging adult, at nagkaroon ng mga anak, may kita yung puot ng Diyos ay patuloy doon sa pamilyang yon. Papaano mapuputol yung puot ng Diyos doon sa taong yon? Dito natin makikita yung kahalagahan ng Son of God. Dito natin makikita yung kahalagahan hindi lamang ng incarnation ng ating Panginoong Jesucristo, kundi yung sonship ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung that child is born, then
incarnation o yung pagkakatawang tao ng ating Panginoon Jesucristo, yung kanyang humanity, mahalaga yung tinatawag din natin pagiging Son niya, Son of God. Isipin natin, papaano kung si Jesus Christ, He is only a created being. Example, kung si Jesus Christ, nilikha lang din ng God the Father. Sa tingin niyo, siya kayo makakapagligtas ng tao? Hindi. Di niya kayang iligtas yung mga tao kung siya ay nilikha lang din. Kaya may kita natin dito, ang God the Son, sa Old Testament, ang God the Son, siya yung panghabang buhay na magtatanggal ng kasalanan na meron ng tao. Ang meron palagi sa tao, yung tinatawag nating sin. Palagi yan. Kaakibat ng kapanganakan ng tao ay yung kasalanan. So, ibig sabihin, nung ang tao ay pinanganak, kasama na rin yung kanyang kasalanan. At ano pa? Yung kamatayan nang dahil sa kasalanan. At nung nilikha nga ng Diyos ang tao, hindi nilikha ng Diyos ang kamatayan. Hindi nilikha yan. Hindi niya ginawa ang tao para mamatay. Ginawa niya ang tao kasi, sabi ng Bible, it was good. It was very good. Dahil nililikha ng Diyos. So, ito, yung kamatayan, pumasok lamang yan nung ang tao ay nagkasala. At ang kasalanan nito, hindi ito mahuhugasan ng tao. Pero nung Old Testament, ano ang ginawa ng tao? Ano ang ginawa ng Diyos para pansamantalang matanggal ang kasalanan ng tao? Sa pamamagitan ng mga blood, yung mga sacrifices. Diba? Yung mga tupa. Sa pamamagitan ng mga tupa at ng mga sacrifices, yung kasalanan ng tao ay pansamantalang tinatakpan yung kanyang kasalanan. Kaya every year, example, sa panahon natin ngayon, isipin natin na sa panahon pa tayo ng mga 1000 BC, 900 BC, during the sacrificial, nagsasacrifice pa yung mga tao doon sa Jerusalem Temple. Isipin natin, mga Hudyo tayo, during 900 BC, panahon na itinayo itinayo ni Solomon yung temple ng Diyos, pupunta tayo sa Jerusalem, mag-aalay tayo doon. Every year ay gagawin natin yon. Doon sa Hebrew, may kita doon sa Book of Hebrew, which is sinulat ni Pablo, may kita natin doon na ang mga tupa, yung dugo ng tupa, yung dugo ng hayop, yung dugo ng mga animals, ay pansamantalang nagtatakip lamang sa kasalanan ng tao. Hindi ito tinatanggal ang kasalanan ng tao. Hindi nito hinuhugasan ang kasalanan ng tao. Pansamantala lamang tinatakpan niya yung kasalanan ng tao. Isipin mo, meron kang sugat. Para matakpan yung sugat, naglalagay ka ng Band-Aid. So, Band-Aid. Yung Band-Aid, yun yung pansamantalang naghaharang doon sa dugo. Pero hindi siya pang matagalang mag-aalis doon sa dugo. At isipin natin na isang malaking tastas na meron ka, isang malaking sugat, para magumaling yan, hindi mo pwedeng baliwalain yan. Siyempre, kailangan na mayroong magtatahi. Isipin natin magtatahi, yan yung pangmatagalang lunas, yung tinatawag nating dugo ng ating Panginoon Kristo. Kaya may kita rin, yung blood ng ating Panginoon Kristo, yun yung pangmatagalang maglilinis sa kasalanan ng tao. Ang mga dugo ng tupa, tandaan natin ang dugo ng tupa, pansamantalang magtatakip. Magtatakip, hindi sila maglilinis, hindi sila maghuhugas. Ang dugo lamang ni Jesus Christ, yun yung maghuhugas, and His blood maglilinis mula sa ating mga kasalanan. May kita din natin dito sa Colossians chapter 1 verse 14, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. So meron tayong redemption sa pamamagitan ng dugo ni Jesus Christ. Kaya ang tao, nalilinis ang tao mula sa kanyang kasalanan kung siya ay magsisisi at mananampalataya sa Son of God. Napakahalaga nito. Papaano kung Jesus Christ hindi siya Son of God?
Papaano kung example, ang sinulat lamang doon ni Isaiah, sa Isaiah 9 verse 6, sinabi, unto us the child is born. Example, ganun lang. Ganun lang example. For God so loved the world, then yun lang. Hanggang doon lang. Example, yun lang. So, ang ibinigay ng Diyos ay yun lamang tao, humanity. So, hindi kaya magligtas ng tao mula sa kasalanan. Kailangan merong divinity yung magliligtas sa tao mula sa kasalanan. Kasi siya ipapako doon sa cross, ang kanyang dugo ay madadanak sa cross ng Kalbaryo, then after 3 days, kung siya'y tao lamang, hindi na siya muling mabubuhay. Kaya dito makikita natin yung kahalagahan ng pagiging Son of God ng ating Panginoong Hesukristo. Papaano kung hindi siya Son of God? Papaano na yung ating kaligtasan? Napakahalaga po nito. Kaya ating pinag-aaralan na si Jesus Christ, tanda natin, si Jesus Christ, kung sino mang magsisisi ng kasalanan at mananampalataya sa pangalan ni Jesus Christ, sila ay maliligtas. Papaano naman yung mga tao bago pa ipinanganak si Jesus Christ during 6 to 4 BC? At siya namatay mga 27 to 33 AD. So isipin natin, paano maliligtas yung mga tao before 27 to 33 AD nung siya pinako? Paano sila maliligtas? Sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya doon sa paparating na Mesaya. Tandaan natin na yung mga Hudyo, ang paniniwala nila, merong paparating na Mesaya. Diba? So yung mga tao, nung panahon ni Adan, nakatingin sila doon sa paparating na Mesaya. Mayroong darating na Jesus Christ. Mayroong darating. Pero hindi nila alam ang pangalang Jesus Christ. So papaano sila naligtas nung panahon na yon? Na hindi naman nila sinabi, ako'y naniniwala kay Jesus Christ. Papaano sila naligtas? Kung wala pa si Jesus Christ, kung wala pa yung pangalang Jesus Christ, during that time, bago pa man ipinanganak si Jesus Christ. So makikita natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Saan natin makikita yon? Doon sa Hebrews chapter 11, makikita natin dito, by faith, by faith, by faith, by faith. Dahil sa kanilang pananampalataya, sila ay naligtas. At yun yung makikita natin during the Old Testament. At paano sila naligtas? Nung example, si Abraham. Si Abraham, siya ay galing sa land of Ur. Sa example, maliit lang na mapa to. Example, ito yung land of Ur. Ito. Then, ito yung Canaan land. Sabihin, dito ang Canaan. Dito ang Canaan. Sabi ng Diyos, Abraham, umalis ka dyan sa lugar ng tatay mo at pumunta ka sa lugar na kung saan kita dadalhin. So isipin mo, sasabihan ka, Lucas, example si Lucas, sabi ko, Lucas, pumunta ka doon sa isang lugar na sasabihin ko sa'yo. Example, pumunta ka sa lugar na sasabihin ko sa'yo. Pupunta ka o hindi? Hindi po. Bakit? Ba't di ka pupunta? Sasabihin ko sa'yo, kuya, masunurin ka lang ha. Kuya, sorry ka. Masunurin ako nyari. So, sasabihin ko sa'yo, Lucas, pumunta ka doon sa isang lugar na sasabihin ko sa'yo. Susunod ka o hindi? Susunod. Yan, masunurin ka. So, yan. Ang ginawa dito ni Abraham, sumunod siya sa Diyos. Pero itong tanong, may sinabi ba ang Diyos ang lugar siya punta? Walang sinabi ang Diyos. So, by faith, si Adam ay naglakad patungo sa Canaan land kahit di niya alam kung saan yung kanyang patutunguhan. Dumaan siya dun sa kanyang uncle, nakuha niya si Laban, hanggang dumating siya sa Canaan land. Hindi alam yun ni Abraham. Basta ang ginawa ni Abraham, sumunod lamang siya sa Diyos. At dahil sa kanyang pagsunod, makikita natin yon, it was counted for him for righteousness. Naging matuwid siya ngayon sa harapan ng Diyos. Yung isa pang makikita natin doon, yung kanyang pag-offer kay Isaac, which is picture out ng God the Father at God the Son, na gagawing hain ng God the Father, yung kanyang minamahal
na nag-iisang anak para lamang sundin yung kalooban ng Diyos. Which is, ang kalooban ng Diyos, ang bawat tao magkaroon ng kaligtasan. So makikita natin dito, may mga question dyan, how were the people saved before the birth of Jesus Christ? Which nasagot natin yon. Did the blood of animal sacrifices cleanse them from their sins? Tanda natin na yung mga animal sacrifices, hindi yon naglilinis ng kasalanan ng tao, kundi nagtatakip lamang ng kasalanan ng tao. Pangatlong tanong dyan, what did God the Father require in order to cleanse sinners from sin and save them from His wrath? Yung blood ng ating Panginoong Kristo. So, napakagandang pag-aaralan to kasi palagi natin nakikita yung pagiging son ng ating Panginoon. Isa ito sa nakakaligtaan ng tao, yung pagiging son, yung sonship ni Jesus Christ. Yes, naniniwala tayo na si Jesus Christ ay Diyos, pero minsan nakaligtaan natin na si Jesus Christ hindi lamang siya Diyos, kundi siya ay anak ng Diyos. So, dito makikita natin na hindi ibig sabihin siya ay anak ng Diyos. Tandaan natin, yung title ng anak ng Diyos, hindi yung, ito yung father, example, ito yung father. So, yung anak, mas mababa. Hindi yun. Okay? Hindi ganon. Yung son, title lamang yun ni Jesus Christ dahil siya ay nagpakumbaba. Diyos siya na nagpakumbaba. Kaya tinawag siyang Son of God. So, pero hindi siya mas mababa kaysa God the Father. Nor ang God the Holy Spirit, hindi siya mababa kaysa God the Son, God the Father. Okay? So, ang God the Son, dahil sa kanyang humility, dahil sa pagiging humble ng ating tagapagligtas, siya ay nagpakumbaba at siya ay Son of God. Kaya sa Bible, nakikita natin sa Psalm, sinabi ng Bible, God has magnified His Word above all His name. So, ibig sabihin, yung pangalan ng Diyos, yung title ng Diyos, yung mga yon, mas mahalaga pa rin yung salita ng Diyos kaysa kanyang mga pangalan. So, ang tao maliligtas kung siya'y tatawag sa pangalan ng Diyos. Pero paano niya malaman yung pagtawag sa pangalan ng Diyos? Sa pamamagitan pa rin ng kanyang salita. Maraming mga tao nagsasabi na mayroong sikretong pangalan ng Diyos. Maraming gano'n. At pag nalaman mo sikretong pangalan ng Diyos, maliligtas ka. Hindi yung katotohanan. Maraming mga nagtuturo nun. Pero ang katotohanan na ang salita ng Diyos, which is nagsusuro, ano tinuturo dito? That Jesus Christ is the Son of God. His eternal sonship, His pre-existence, His presence with God the Father, at the same time, yung kanyang preeminence. Makikita natin yung lahat sa Word of God. Hindi natin makikita to sa kanyang pangalan. Kundi ang kanyang pangalan, ang pangalan ni Jesus Christ, makikita natin dito. Kaya ang tao ngayon, kapag tayo nanampalataya at nagsisisi sa panahon natin ngayon, kailangan nating manampalataya sa pangalan ni Jesus Christ. Yung panahon nila, kailangan na manampalataya sa Diyos at sumunod sa Diyos. At yun ay pananampalataya o step nila, hakbang nila ng pananampalataya. Sa panahon natin ngayon, ipoproclaim natin na ako ay makasalanan. Example, gusto mo na pala ni Jesus Christ? Example, paano ko gagawin yan? Sasabihin ko, ako si Lucas, Panginoon, ako'y makasalanan at nais kong magsisi ng aking kasalanan, pinanampalatayanan kita bilang aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Ako po'y inyong iligtas at ikaw ay ililigtas ng Diyos. So, ganung paraan, tayo ay maliligtas. So, dyan, may makikita tayo dyan. Itong mga makikita natin dito, Christopher, pwede natin buksan yan doon sa ating mga Bible. Kung tayo ay, habang mag-aaral tayo, tingnan natin yon kung paano ang God the Son ay nagpakita before pa man yung kanyang incarnation. Tayo manalangin, let's pray. Huwag matakila, makapangyarihan sa lahat naman nagpapasalamat po kami sa kabutihan sa buhay, Ama, lalo na Ama sa aming mga napakinggan ang inyong banal salita. Kaya patuloy, Ama, ang maguna at patuloy po, Ama, na magtanim sa aming mga puso. Na patuloy po namin ito, Ama, may apply sa aming buhay. Lalo na, Ama, ang bawat isa na kung wala pa